Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa paikot-ikot na umiilaw, pero meron lang siyang hawak na tali, tapos yan ay natatanggal. 18 years old, batang-bata at ang taas ng pangarap sa buhay. Lagi niyang sinasabi na ang tagal na niya nagte-training nito. Ang sabi niya na pinakamahirap na part nito ay ihagis yan tapos saluhin gamit yung tali. Pero bago niya saluhin ay iikot muna siya ng isang beses. Pero ngayong araw itatry niya ng 2 ikot. Tingnan natin kung masalo niya. Dito pala yan sa Shimizu Port. Ito ang hometown ng S-Pulse o yung soccer team dito sa Shizuoka. Nakakatuwa kasi libre lang pero para siyang amusement park. November na ngayon pero ang lamig na talaga dito sa Shimizu. Tingnan nyo nga itong lolo ni Mika, talaga nag-cover na ng muka. Pumasok muna kami sa loob para maghanap ng makakainan. Ang ganda sa loob kasi para siyang shopping mall, tas sa labas naman ay amusement park. Marami-rami rin tao nung pumunta kami pero hindi naman siya sobrang crowded. Pwede pala dito ang PWD. Kahit saan ka pumunta ay may elevator at ma-access mo talaga kahit naka-wheelchair. Ang dami ring mga bilihan ng pagkain at mga kainan dito. May pampasalubong, may obento, minsan meron pang hilaw, yung ikaw na yung magluluto. Ang sasarap na mapagkain dito at hindi naman sila ganun kamahal, sakto lang. Isa sa nagustuhan ko sa Japan ay hindi sila overpriced kung magbebenta. Meron ditong sushi restaurant at sushi museum. Diyan malalaman may history ng sushi. Gusto ko sanang kumain dito para makita ng lolo at lolo ni Mika yung sushi museum. Kaya lang panigurado yung narration ay Japanese kaya naghanap na lang kami sa iba. May mga kainan sa first floor at meron din naman sa second floor. Pag tinatamad ka mag-escalator ay pwede ka naman mag-elevator. Dito sa second floor ang traditional ng setting nila. Talagang meron pa mga Japanese houses na style. Dito na kami sa second floor naghanap ng makakainan kaya lang medyo umulan sa labas. Ang plano pa naman namin ay sumakay sa boat para magpakain ng mga seagulls. Pero dahil sa ulan ay wala silang mga biyahe ngayon. Bukod sa masarap ang mga pagkain dito, ang dali lang umorder kasi lahat siya automated na. Meron ditong machine na pwede ka mag-order at may English language din. Disneyland. Hindi pa man naka-Disneyland ang lolo ni Mika pero masaya na siya dito sa beef udon niya. Ang tawag niya dyan ay beef mami. Sarap. Marirecommend ko sa inyo yung pagkain dito sa second floor. Ang sarap ng grilled foods nila rito at mura lang din. Hindi ganun kamahal. Sa katabi lang ay merong curry menu at yun yung in-order namin. Ang laki-laki nung naan tapos chicken at curry. Kung hindi kayo mahilig dun sa curry natin sa Pinas, kapag na-try nyo itong curry dito sa Japan ay magugustuhan nyo talaga. Ang sarap ng pagka-creamy niya tapos makokontrol mo kung gaano kaanghang kasi tatanungin ka nila kung anong level ng anghang yung gusto mo. May level 1 to 10, 10 yung pinakamaanghang pero 3 okay na yun kung hindi ka gaanong mahilig. Kakatawa ang anak ko kasi behave lang siya habang kumakain kami. Naghanap ako ng dessert namin at naisip kong bumili na lang dun sa mga souvenirs. Sabi ko nga sa inyo ay hindi naman sila overpriced. Sa atin ang mamahal ng pasalubong. Dito sa Japan ay sakto lang. Pero bibilib ka talaga sa mga display nila. Sobrang realistic at ang ganda ng pagkakapresent. Dorayaki pala ang tawag dyan. Yan yung kinakain ni Doraemon kung napapanood nyo yun. Unboxing na tayo na itong souvenir. Parang hopya lang siya sa loob tapos may lamang custard cream. Wala nang patumpik-tumpik pa at binanata na namin to. As expected, masarap talaga siya. Milky yung lasa niya. Sabi nga ng lolo ni Mika ay hindi ka talaga ipapahiya ng pasalubong sa Japan. Siyempre, hindi lang naman kami ang pwedeng mag-food trip. Pwede rin si Mika. Sarap ng daliri niya. Nung maggagabi na ay lumabas kami para tingnan tong Ferris wheel at magpicture. Ang ganda niya kasi nag-iiba-iba yung kulay niya sa taas. Pagkatapos ay pinanood na namin yung performer. Kakatuwa siya kasi kahit solo lang siya ay ginagawa niya ito mag-isa. Mukha lang siya madali pag titingnan pero ang hirap niyan. Well, hindi ko naman talaga na-try pero sabi niya mahirap daw talaga gawin to. Saksihan na natin kung magagawa niya yung 2 ikot at masasalo niya. Eto na, gagawin na niya yung unang ikot. Eto na yung pangalawa. Natutuwa ako sa kanya kasi kinento niya talaga yung paghihirap niya sa training. Lahat ng pinagdaanan niya pero hindi siya sumuko. Nagbigay ang lola ni Mika at deserve niya lahat na natanggap niya ngayon. Iba talaga ang nagagawa ng hard work at disiplina. Bago umuwi ay nagpicture-picture lang ulit kami rito. Kung gusto nyong bisitahin to, isearch nyo sa Google Map ay Shimizu Marine Terminal. Free lang maggala-gala, mura lang yung pagkain at mga pasalubong at ang ganda ng view niya. Pwede kayong sumakay sa boat pero may bayad yun. Ang gandang lugar din ito kapag makikipag-date ka kasi sobrang daming lights parang illumination. Pag uwi ay nagluto lang kami ng dinner. Ang gagawin namin ay lumpia.
Taga-chap-chap lang ako rito. Di ko alam pinaggagawa ko at sinasabi lang sa akin ng misis ko kung anong gagawin. Nakaka-enjoy talagang araw basta kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Yung mga simple choice lang na hindi naman kailangan magastos. Lalong-lalo na gusto kong mabigyan ng magandang childhood memory si Mika. Parang ganito lang sa lumpia, para sumarap ay dahan-dahan mong ilalagay at ihahalo. Darating ang araw pagtanda namin ay marami kami ilulook back na memories. Kaya kung kasama niyo ang mga mahal niyo sa buhay, huwag niyo kalimutan gumawa ng mga masasayang memories. Yun lang, bye!